Good afternoon everyone. Sabihin mo naman sa katabi mo, maganda ka pa sa tanghali. Pero mas maganda ako sa'yo. Joke lang, joke lang. Are you still with me? Are you still with me? Sa classroom po, well, let me introduce myself now for those who are not familiar with me. As Pastor Kishan said, no, my name is Pastor Noel. Madaling tandaan, my name means Christmas. Di ba? Pag Pasko, narinig nyo, the first Noel. Right, no? And my last name is Halok. Sinong may lahing Bisaya? May lahing Bisaya. Sa Bisaya, yung Halok ay Kiss. Yan. So my full name means Christmas Kiss. Yan. Madali, no? Yan. So para madaling tandaan. No po. So, are you still with me? Yes? You want to do some icebreaker? Pero this is also related to what we're gonna discuss. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yung connection. No? But right now, can we all stand up? Pwede ba? Yan, pampagising lang para I want you to stretch a bit. Promise, may kinalaman to, pipilit no? Ipipilit natin i-connect yan sa pag-uusapan natin yun. We're gonna play something. Yun na lang nasa table nyo. Get a partner dyan sa table nyo. Pag walang, get a partner. That means pair, dalawa. Yan. Pag hindi kaya, add number kayo, mangapit bahay kayo. Yan, maghanap kayo sa kabilang table. Yan, basta dapat may ka-partner kayo, okay? Yan. Meron na kayong ka-partner? Sige po, face your partner. Face your partner. Promise, may kinalaman to sa pag-uusapan natin. Pag wala kang ka-partner, mangapit bahay ka, go to the other table so that you'll have a partner. Yan. Madali lang. Yung couples sa Makati Hope Fellowship, alam na nila to. We're gonna play swap slap, no? Swap slap. Madali lang, ang form, wag po kayo mag-alala, hindi, unless galit sa iyo yung kapartner mo, no? Hindi, wag ganon. We know that, pinag-aralan natin kanina, yung sin is so bad, right? Yan, so, madali lang po, isa sa inyo would be doing yan, this kind of action. Yan. Isa ay nakataas, the other one ay nakababa. Yan. So, mag-usap na lang kayo, sino sa taas, sino sa baba, okay? Yan, so, ganyan. Yeah, pag sinabi, when isa ay nakataas, isa nakababa. So show me. Sige po, show me. Mag-usap na lang kayo sino nasa taas, sino nasa baba. When I say swap, palit lang. Yung nasa baba will go up, yung nasa taas will go down. Try, swap. Yan. When I say swap, again, swap. Yung nasa baba akit sa taas, yung nasa taas bababa, okay? When I say slap, what should you do? Yan, hit the one na nasa baba, okay? You have to try to hit. Pero soft lang ha, wag nyo ilabas yung galit nyo rito. Yan. Baka mamaya ilabas nyo yung galit nyo pag sinabi kong slap, you hit them hard. Soft lang. Ang goal nyo, you'll hit your partner, okay? Matamaan siya. Yung partner nasa baba, iilag kayo, syempre no? Kailangan hindi kayo masaktan, iilag kayo, okay? Trial. Ready? Trial. Ready, swap. Slap. Tinamaan ba? Tinamaan? Trial. Game. Ready? Pag tinamaan kayo, na-slap kayo ang huling pipila mamaya sa snack ha. Hindi, joke lang. Ready? Swap. Slap. Tinamaan. Last one. Bawi, last one. Ready? Position. Swap. Wala pa. Okay. Swap. Slap. Okay. Sige. Thank you. Please take your seats. Thank you. I hope. Yan. I hope you're with me na, no? Gising na kayo. I hope gising na kayo. Check tayo. Sige po. Di sila makamove on sa slap dito. Sige. Sige nga, let me see if you're paying attention. Lahat ng nakakarinig sa akin, raise your right hand. Right hand. Hawak sa batok. Oy! Noo po ito, noo. Ito ang batok. Yan. Noo yan. Ito ang batok. Okay. Ready? I think I got you na, no?
You're with me. We're here on the session 3. Ang title po ng session natin at this time is The Cross, no? Siguro let's start with this question. Share nyo po dyan sa kasama nyo sa group, no? Ano yung first thing that comes to mind when you see a cross or hear the word cross? Yan. Ano yung first thing that comes to mind? Hindi kailangan religious, no? Hindi naman natin pinag-uusapan dito yon. First thing that comes to mind when you see a cross or you hear the word cross, puzzle ba or what? Sige po, share it to your group. Ano unang naiisip nyo or, yeah. Okay na? Okay na po? Ayan, sige. I asked ChatGPT, yeah, the same question. I asked ChatGPT. Etong sabi ni ChatGPT, well, it depends on a person's background, beliefs and experiences. However, here are the most common associations. Tignan nyo nga kung ito rin yung sagot ng kasama nyo sa table. A plus sign. Sino nagsabi ng plus sign or math symbol? Meron daw isang bata, they went to church with his mother. They went to church. After going to church, yung church nila kasi may cross. Tapos may man who's hung on the cross, no, may nakasabit. Sabi ng bata sa nanay niya paglabas nila ng church, kaya ayoko ng math subject eh. Sabi niya, ayoko ng math subject eh. Tignan mo si Jesus namatay dun sa, di ba? Sa plus sign daw, no? So, some would say na cross is plus sign or math symbol. Sa grupo nyo, may nagsabi niyan, math symbol or plus sign? Yan, no? Pangalawa, yan. Ano pa daw sabi ni ChatGPT? Sabi niya, medical or humanitarian symbol. Red cross, right? Or gusto nyo pa, green cross. Ano pang cross na kulay? Anong kulay pa ng cross ang gusto nyo? Green cross. Yan. Ano pa? Yan. So, medical or humanitarian symbol. Number 3, it can also be a decorative or historical icon like sa mga logos or flags. Alam nyo ba marami tayong flag? Maraming countries that they use cross in their flag. Yes? Yes? Sige nga, try natin. Icebreaker tayo ulit. Let's play as a group. Sa group nyo na lang. I'll be showing you flags with cross, okay? Guess what country? Okay, game kayo? G? O, G. Ready? Sa group ha, sige, paunahang sumagot. Yung maunang sumagot, siya naman unang pipila mamaya sa snack yan. Ano po? Ano po? Yan. Australia. Correct. Tama ba yung sagot nyo? Yan. Next. Anong sagot? England. This one. Galing ha? Denmark. Yes. Galing ha? Next. Anong sagot? Tignan natin. Yan. Huwag niyo po akong tanungin, hindi ko rin alam. Sama-sama tayong manghula. Next. Ito madali. Yeah, New Zealand. New Zealand. Tama? Tama. Tama yung guess niya. Next. Ano? Sige. Sweden. Correct. Next. Yeah, UK. Next. Red Cross. White yung cross eh. Switzerland. Swiss, yes. Last one, last one. Finland. Yeah, correct. Okay. Galing, no? Yeah. Ang dami, no? Ano pa? Bukod dun sa napag-usapan natin, a decorative historical icon. To some, cross can be a symbol of pain and suffering. Di ba sa Tagalog? Alam niyo yung expression sa Tagalog na may krus akong pinapasan eh, no? Hindi lang nating alam kung yung krus niya ay yung anak niya o yung asawa niya, no? Pero ba mag-asawa dito? Yan. Huwag niyo tignan yung asawa niya, baka mamaya away yan, no? Yan. Sometimes it can mean pain or suffering, di ba? Pwede yung pain or suffering pag pinag-uusapan yung cross. Number 5, it can also be a symbol of Christianity. Yan po yung sabi ni ChatGPT. It can also be a symbol of Christianity.
Ano po yung point natin dito? Kagaya nung sabi ni ChatGPT, depende yan sa background, beliefs and experiences. No? But for us, believers of Christ, tayo po na mga naniniwala sa Panginoon, merong personal na relasyon sa Kanya, yung cross is not just a wood, no? It is the place where mercy met justice and where God's love was poured out for all. Amen po ba? It is a place where mercy met justice and where God's love was poured out for all. So while people may see the cross differently, for those who know Christ, it's a symbol of hope, grace, and eternal life. No? Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sabi ng 1 Corinthians 1:18. Let's read it all together. Ready? Go. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. No? Para daw dun sa mga taong walang personal na relasyon sa Panginoon, ang pinag-uusapan dito ni Paul ay yung mga tao na walang personal na relasyon sa Kanya. No? Yung idea na a Savior, this is the Messiah dying on the cross, for them it's foolishness. No? But for us, tayo po na nakakilala sa Panginoon, alam natin na yung pagkamatay ng Panginoong Jesus dun sa krus ay very significant para sa atin. Because of what Jesus did on the cross, nagbunga ito sa atin ng kaligtasan, no? At kalayaan dun sa bunga ng ating kasalanan. So let's talk about this, no? Ang goal natin for this session ay makita natin yung significance ng cross, no? Hindi lang makita natin yung cross as just a symbol, but makita natin gaano kahalaga yung idea ng cross dun sa atin pong buhay spiritual. So when we talk about the cross, it signifies many things. Ito yung mga bagay na gusto kong makita natin at pag-uusapan po natin dito sa ating session na to. No? We're gonna talk about the significance of the cross. Yung man's problem, God's holiness and justice, pinapakita daw ng cross yung God's mercy and grace at yung God's love. No? Etong mga bagay na to ay makikita natin dun sa mensahe ng cross. Siguro simulan natin dun sa una. No? Pinag-usapan naman na natin kanina yan. No? Let me just elaborate on it. Yung una, yung problema ng tao. Man has a problem. Do you believe that man has problem? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ayan. Mukha bang problemado yan? Ayan. Or may problema pero maganda pa rin. Ganon? Yun. Yun ang gusto nila talaga doon. No? Yan. Yung Romans chapter 3 verse 23 and Romans 6:23, it talks about the situation of mankind. No? Ang sabi dyan, for all have sinned. Sino daw yung sinabi dyan na nagkasala? All, lahat. Walang exemption. No? Walang exemption. Bawat isa po sa atin, sabi dyan, mankind have sinned and fall short of the glory of God. Yan yung problema natin. At anong sabi nung 6:23, nung Romans 6:23? Dahil tayo ay makasalanan, meron siyang kabayaran, meron niyang bunga. And that is death doon sa bagay na yan. Siguro, mas malinaw natin siyang makikita if we gonna look at man's situation. Dito sa Ephesians chapter 2 verses 1-3, may 4 na paglalarawan dito tungkol sa isang taong walang personal na relasyon sa Diyos. No? Tignan lang natin saglit ito. No? Basahin natin itong 3 talata. Ephesians chapter 2 verses 1-3. Sige, basahin ng mga babae yung verse 1, lahat ng lalaki sa verse 2, and all together on verse 3. Ready? Verse 1, all the ladies go. Verse 3, among them, we too all formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Kung titignan po natin itong mga talatang to, may inilalarawan dito yung kalagayan ng isang taong walang personal na relasyon sa Diyos. Ito po yung 4 na paglalarawan dyan. Pansinin natin. Una, yung daw taong walang personal na relasyon sa Diyos ay dead spiritually. No? Dead spiritually. Alam naman natin ibig sabihin ng dead spiritually. You can be alive, but you are far from God. You are not connected with God. No? You are not connected with God. Wala kang gana sa mga bagay na spiritual. You are blind to truth. Yan ang mga paglalarawan ng salita ng Diyos. Naalala nyo ba yung panahon na
meron halimbawang nag-i-invite sa inyo to go to church or attend a Bible study, pero you don't like even yung idea lang na, attend ng Bible study. No? Naalala nyo ba yung ganong experience pa? Di ba dumating tayo sa ganyang pagkakataon that there are people who are inviting us, no, to go to church, no, or to be part of a Bible study, pero wala kang gana, no, sa mga bagay na spiritual. Kasi yung taong walang relasyon sa Diyos, they are dead spiritually. Ganun po yan, no? Kaya mahirap talaga, no? Unless the Holy Spirit will be the one working in that person's life, no? Yung tao na walang relasyon sa Diyos, they are dead spiritually. Kaya po nahihirapan tayo minsan mag-invite. Meron ba kayong ganyan, no? Ini-invite sa church but for how long na nyo na ini-invite pero di pa rin sila nagre-respond, no? Kaya hindi po natin kaya. You need to pray for this person so that the Holy Spirit will be the one to work in their life. So yan po yung kalagayan ng isang taong walang relasyon sa Diyos. They are dead spiritually. Number 2, they are disobedient. I don't think kailangan pang ipaliwanag to, no? Nung tayo ay wala pang relasyon sa Diyos, mas gusto nating sundin yung sarili natin, no? Yung sarili nating desire, no? Yung sariling kagustuhan rather than sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Tama po, no? Yes, no? We're disobedient. Number 3, we're depraved. Ang ibig sabihin ng depraved, we are morally corrupt. By nature, mas pinipili natin yung mga bagay na hindi ikalulugod ng Diyos kesa dun sa mga bagay na magbibigay kaluguran sa Diyos. Sa education may mga theories, no, sa education. Well, one is yung, have you heard of the theories ng tabula rasa? You probably heard of that tabula rasa, no? Tabula rasa is yung daw bata is a blank slate, no? Blanco yan. Hindi siya good, hindi siya evil, no? Hindi siya good, hindi siya bad. It will be dependent doon sa ano yung i-feed natin doon sa bata. If you feed that child with good things, then that child will be good paglaki. Kung i-feed siya ng mga bagay na hindi maganda at mali, lalaki yung bata na mali, no? Na masama, no? But the Bible says, you know, if we gonna talk about the Bible, tayo po nung pinanganak ay mayroon ng sinful nature. No? Hindi totoo sa Biblia yung idea ng tabula rasa. A person, when we were born, meron na agad tayong sinful nature. Ang inclination talaga natin ay gumawa ng mali. Napansin niyo ba, sino po mga magulang dito? Parents, sorry, ang pangit pakinggan ng magulang, no? Parang ang gulang naman ito, no? Yan, no? Hindi. Parents, sinong parent dito, no? Napansin niyo po ba sa mga anak nyo, di ba? Wala sa atin sigurong nagturo na sa bata na magsinungaling ka. Anak, magsinungaling ka. Ganda yan, no? Di ba? Have you tried that? Wala naman, no? Tinuruan nyo ba magsinungaling yung anak nyo? Hindi, di ba? Pero question, nagsisinungaling ba yung anak nyo? Yes, no? Di ba? Especially, pagka yung nakagawa sila ng mali at alam nilang mapapalo sila. Di ba? Harap-harapan, nakita mo ng ginawang mali, pero hindi ako yan, no? No? That's not me, yan. Yan. Or nagtuturo na ng iba. Yun yung inclination. Kaya, yun yung inclination natin, yung mali, no, masama kasi we have that sinful nature. Depraved kasi tayo. We are morally corrupt. Kaya may mga kasabihan tayo sa Tagalog, no? Ano yan? Masarap ang bawal. Diba? Bawal sa'yo lechon, pero ang sarap no? Di ba? Bawal chicharon, mga high blood dyan, no? Bawal ang matamis sa mga matataas ang sugar, pero yan. Kasi we have this nature, no? We are depraved. We are morally corrupt. Iyan yung kalagayan ng tao, no? At dahil sa kalagayan pong yan, we're dead spiritually, we're disobedient, we're depraved, meron pang 4 na D na paglalarawan. We are doomed. Anong sabi ng verse, di ba? We are by nature children of wrath, even as the rest. Doomed, we're doomed. Ano ibig sabihin ng doom? We're condemned to ruination or death. Dahil ito yung kalagayan natin, we're dead spiritually, we're disobedient, we're depraved, merong consequence yan. Sa Bible, we are already condemned. No? Ang uuwian natin sa salita ng Diyos, sa Bible, ang uuwian daw ng lahat ng walang personal na relasyon sa Diyos ay kamatayan. Di ba remember Romans 6:23? For the wages of sin is death. No? Romans 3:18. For there is now no condemnation for those who believe, pero those who do not believe stands condemned already, no? Pag-usapan natin sandali yung death na pinatutukuyan diyan, no?
Nakita ko si Pastor Liobin. Sorry po. Nakikiramay kami, Pastor. No? We're praying for the family. No? Let's talk about death in a while. Yan. Yung pinag-uusapan po ditong death is not just physical death. We know na yung death is something physical, no? Yung namatay ka, humiwalay yung kaluluwa sa katawan, yung katawan ay nilibing 6 feet below the ground, or depende kung i-cremate mo, no? But that's physical death, that's first death. Sa Bible, merong tinatawag na second death or yung spiritual death. Let me describe it sa inyo. Sa Book of Revelation, etong sabi, "But for the cowardly, and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with the fire and brimstone, which is the second death." Ano ba yung second death na pinatutukuyan dyan? Dun sa verse 14, sabi niya, "This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire." Yan. Yan yung second death, yung lake of fire. Pagkahiwalay, dahil sa ating kasalanan, hiwalay tayo dun sa Diyos na lumikha sa atin, at yung uuwian natin eternally is here in the lake of fire. Eternal punishment, no? Here in the lake of fire. So, yan yung problema ng tao, no? That's man's problem. Ano yung problema natin? Because of sin, we are separated from God, no? Hindi pwede kasing pagsamahin yung Diyos, yung paglalarawan natin sa Diyos diyan sa slide na nakikita nyo. Our God is a holy God. So hindi pwedeng isama yung taong makasalanan doon sa holy God. It would be very incompatible to do that, no? So dahil makasalanan tayo, our sin separates us from God. Dahil ang Diyos natin is holy and just, hindi naman pwede na yung ating kasalanan ay walang consequence, no? Kasi pagka walang consequence yan, hindi makikita yung holiness at yung pagiging just ng ating Panginoon. Sabi ni Bill Bright, isang author, no? A pastor, an author, sabi ni Bill Bright about God's holiness and justice. God's holiness demands consequences for sin. We have broken His standard of holiness, and His holiness demands that He judge sin, not ignore or excuse it. So ano yung sinasabi natin dyan? Dahil ang Diyos ay banal, because our God is a holy God and He is a just God, hindi pwedeng yung sin ay i-overlook niya na lang, no? Hindi pwede yun. Dahil siya ay banal at a God of just, meron dapat consequence yung kasalanan. Yun yung problema natin, no? Yun yung naging problema natin. Alam natin na God is a holy God and just God. Dito sa dalawang talatang to, these two verses would say that our God is indeed a just God. Sabi ng Nahum 1:3, "The Lord is slow to get angry, but His power is great, and He never lets the guilty go unpunished." He never lets the guilty go unpunished. Doon sa Proverbs 11:21, "Be assured," sabi dyan, "an evil person will not go unpunished." The evil person will not go unpunished. So, you see, anong sabi natin kanina? Anong kalagayan ng tao? Tayo ay makasalanan. At dahil makasalanan tayo, ano yung magiging kabayaran nito? Ano yung consequence nito? Kamatayan, no? Kamatayan. Eternal separation from our God. Dito pumapasok yung anong gagawin nating solusyon dun sa ating kalagayan. We don't want to spend eternity in hell, right? We don't want to experience this eternal condemnation, no? Eternal punishment. That's why kailangan merong tayong gawin. But you know what the Bible says? Paano binabayaran yung kasalanan? Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, "Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin." Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Sa Old Testament, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Sa Old Testament, ang ginagawa nila, let's look at Leviticus chapter 1 verses 3 to 5. No? Ang ginagawa nila, nag-offer sila ng animal without defect. Basahin natin to. "If his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer it a male without defect. He shall offer it at the doorway of the tent of meeting, that he may be accepted before the Lord. And he shall lay his hand on the head of the burnt offering, that it may be accepted for him to make atonement on his behalf.
And he shall slay the young bull before the Lord, and Aaron's sons, the priest, shall offer up the blood and sprinkle the blood around on the altar that is at the doorway of the tent of meeting. Ano po yung nangyayari? Pumapatay sila ng animal, ino-offer, yung blood nun, nagsisilbing parang cover doon sa kasalanan, no? Nagtatakip, nagko-cover doon sa kasalanan nila. So, merong blood na nagsished kapag merong kasalanan po na patatawarin. Doon sa Passover story, you remember the Passover lamb, no? Nung they gonna go out of Egypt, no, para payagan sila, yung huling plague dun sa 10 plague, 'di ba? Yung pagkamatay ng mga firstborn, no? Anong sabi? Anong instruction doon? Sabi ni God kay Moses, then Moses called for all the elders of Israel and said to them, "Go and take for yourselves lambs according to your families and slay the Passover lamb." This is God's instructions to Moses. And then si Moses, sinabi niya to sa mga Israelite, "And you shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood which is in the basin, and apply some of the blood that is in the basin to the lintel and the 2 doorposts, and none of you shall go outside the door of his house until morning. For the Lord will pass through this to smite the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel on the 2 doorposts, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to come into your houses to smite you." So, yan. Ano yung sinasabi dyan? Kapag may blood dun sa doorpost, nilalagpasan, no, nung destroyer, according to that passage. So, without the shedding of the blood, walang forgiveness of sin. So, pwede ba yon na mabayaran natin yung ating kasalanan? Hindi, no? Kasi ang requirement dito, it should be someone who is without sin. No? Someone who is without sin. So, dito pumapasok mga kapatid yung pag-ibig ng Diyos na nakita natin, no? Doon sa krus, no? Dito pumapasok yung kanyang pag-ibig. Saan natin nakita yung pag-ibig ng Diyos na yun? Kanina we look at this verse in Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi diyan, "But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Because we cannot save ourselves, no? Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. You know, gumagawa tayo ng paraan para iligtas yung ating sarili dun sa konsekwensya ng kasalanan, no? We do things like gusto nating maging mabuting tao, nagiging relihiyoso tayo, or we enter a religion thinking na pag ginawa natin to, we can be saved or we're gonna go to heaven. Pero hindi iyon sapat, no? Hindi iyon sapat. Sabi ng 1 Corinthians 5:7, "For Christ, our Passover lamb, also has been sacrificed." Since what we are doing will not satisfy, no, yung kabayaran ng kasalanan, God Himself, God the Father Himself, made the way para ma-reconcile back yung relationship natin, yung nasirang relasyon natin, para yung kasalanan natin ay mabayaran at mapatawad tayo. Sabi ng 1 Peter 3:18, can we read it all together? Ready? Go. "For Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, in order that He might bring us to God." Yan. So, anong sinasabi dyan? Dahil hindi natin kaya, ang Panginoong Jesus ang ibinigay ng Diyos Ama para mamatay dun sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, no? Bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. So, dun sa krus, nakita natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakita natin dun sa krus yung dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Balikan natin sandali yung crucifixion, no? Para makita natin yung ng gusto, yung ano ba yung ginawang sakripisyo at suffering ng ating Panginoon doon sa krus. Yan, para mas ma-appreciate natin yung significance ng cross. Balikan natin yung crucifixion. Sabi ng Luke 22:39-41, Jesus went out, ito po yung gearing towards Jesus' crucifixion. No? Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and His disciples followed Him. On reaching the place, He said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. Verse 42, "Father, if you are willing,
take this cup from me, yet not my will, but yours be done. And this is the prayer of Jesus on the Mount of Olives. No? An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Tignan natin itong verse 44. Look at this description. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like, ano daw? Was like drops of blood falling to the ground. Sino dito nakaranas na ng, you're too much worried na hindi kayo makatulog sa gabi? Naranasan niyo na ba yon? Yung sobrang pag-aalala niyo, no? Siguro inaabangan din kayo kagaya ni Pastor Jai, no? Nag-aabang sa inyong, no? Dahil biro lang po. Pero hindi pa natin naranasan to, no? Na yung pawis daw is like drops of blood. Hindi pa naman, no? We haven't experienced that. No, we haven't experienced that. But look at this. Yung suffering na pinagdaanan ni Jesus, yung daw kanyang sweat was like drops of blood falling to the ground. No? Ano pa? Ano pa yung mga pain and suffering na pinagdaanan ni Jesus? In Luke chapter 22 verses 63 to 65, the men who were guarding Jesus began mocking and beating him. They blindfolded him and demanded, "Prophesy, who hit you?" Yan. Naranasan niyo na ba ito nung bata kayo? Di ba nung naglalaro tayo ng bata, ini-imagine ko lang yung scenario, no? Di ba minsan pag yung mga bata medyo playful sa classroom, ganyan eh, naranasan ko yan eh. May biglang babatok sa'yo, tapos hulaan mo sino yun. No? Parang ganyan eh, no? O, sino bumatok sa'yo? Sige, yan. Di ba parang ganyan eh, no? Binblindfold daw nila si Jesus, they're hitting Jesus, and then they're mocking him. O, sige nga, di ba? Prophesy. Di ba you're the prophet, you're the Messiah? So, sino sa amin yung nag-hit sa'yo? Grabe, no? They are mocking and beating Jesus. Ano pa? Ano pa yung suffering na pinagdaanan ni Jesus? The flogging of Jesus. John chapter 19 verse 1, Then Pilate took Jesus and had him flogged. The Roman legionnaire uses a plague broom in his hand. This is a short whip consisting of several heavy leather tongs with two small balls of a lead attached near the end of each. Yan pa. We know itong kwento na to, no, nung si Jesus ay hinihit nitong plague broom. Ano pa pinagdaanan ni Jesus? Thorns of crown. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. Siguro para mas madali para sa atin, no? Ayan, tingnan pa natin itong description ni Isaiah. Gano'ng katindi yung suffering na pinagdaanan ng Panginoon. Ang sabi ng verse 14, Isaiah 52, Just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured. Nakita na ba kayong gano'n? Yung sa sobrang bugbog, na disfigured na yung mukha niya. Beyond that of any man, and his form marred beyond human likeness. It's hard to describe it this way, no? Siguro mas maganda kung makita natin. So I'll be showing you a video clip of Jesus suffering on the cross para makita natin, mas ma-appreciate natin ano yung sacrifice na ginawa niya para sa atin. Can we play it there? I think na-download kasi. Yeah. I think the original file was downloaded, kaya nawala yung video. Sige. Okay lang. You've all watched The Passion of the Christ, no? I think familiar naman kayo. It's a clip taken from that movie, no? Passion of the Christ, where Jesus experienced those suffering. Ano yung point na gusto kong sabihin dito, mga kapatid? Yung pinagdaanan ni Jesus, yung pinagdaanan na yun na paghihirap ni Jesus, dapat tayo yun eh, right? Right? It's supposed to be us. Kasi tayo yung makasalanan, tayo yung nagkasala. And you know, sabi ko kanina, related yung nilaro nating swap and slap, no? But because of Jesus' love for us, He took our place. Nagkaroon ng swap, di ba? We're supposed to be the one being slapped. Yan, I used the term na nilaro natin kanina. Diba? But there's a swap that happened.
instead of us being punished on that cross, He took our place, no? Nagkaroon ng swap. Siya yung namatay para sa atin. Binayaran niya yung ating kasalanan. So, sabi natin kanina, ang goal natin dito sa session na to, makita natin gaano ka serious, gaano ka, patulong na lang po, ayan. Ayan, gaano ka serious, ayan. Yung gaano ka-significant yung cross sa buhay natin. Well, Jesus died on the cross because, bakit kailangang mamatay ni Jesus dun sa cross? Because we deserve death, but He took it for us. Tayo dapat yung magbabayad ng ating kasalanan, pero anong ginawa niya? He took it for us. He died on our behalf. God's holiness and justice required a payment for sin. God's love provided the payment through His own Son. And only His perfect life and sacrifice could save us. Hindi natin kayang bayaran yung ating kasalanan kasi tayo mismo ay makasalanan. Dapat it should be somebody who has a perfect life, somebody who is without sin. So Jesus did that for us. When He died on that cross, He paid the penalty of our sin. Tignan natin tong ilang mga popular na mga Christian theologian, yung kanilang mga expression dun sa ginawa ni Jesus on the cross. Sabi ni John Stott, the essence of sin is man substituting himself for God, while the essence of salvation is God substituting Himself for man. Jesus Christ bore our sin in our place. So, pag tinitignan niyo po yung cross, magandang maalala natin na God substitute Himself for us, no? Jesus bore our sin in our place. Si Charles Spurgeon, sabi niya, He took our sins upon Himself and suffered for them. Though He had done no wrong, this is the marvel of substitution. He died that we might live. He died that we might live. C.S. Lewis, sabi niya, the Son of God became a man to enable men to become sons of God. To enable man to become sons of God. Tandaan po natin mga kapatid, we are not saved by our good works. Hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa. We are not saved by a church. Hindi tayo maliligtas just by entering Makati Ho Fellowship, no? We are not saved by a preacher. We are not saved by following traditions. We are saved only by a person, and that is Jesus Christ, the one who died on that cross to pay the penalty of your sins. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. There is no other name. No, salvation is found in no one else. Only Jesus' name. Yung binigay ng Diyos Ama for us to be saved. Yan. So anong ginawa ni Jesus when He died on the cross? He provided for us salvation. Binridge niya yung gap. Because of sin, we were separated from God. But when Jesus Christ died on that cross, He made a bridge for us to be reconciled back to the Father. No? Instead of us being punished, binridge niya, no? Yung pagkahiwalay natin sa Panginoon para ma-reconcile back tayo sa ating Panginoon. Pero paano natin mararanasan yung power na yan ng cross? How can we experience that power of the cross, no? Yes, Jesus died on our behalf, pero paano natin mararanasan yung power na yan ng cross? Sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It's the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Both of the verses talk us about, sa una, faith yung gamit, dun sa John 3:16, believe. No? Believe. No? Ang ano daw yung dapat natin gawin for us to experience that power of the cross? Yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ay magkaroon ng epekto sa atin. We have to put our faith in Jesus, no? We have to put our faith in Jesus. Let's try to make it personalized, no? Yung John 3:16, ang sabi diyan, for God so loved who? The world, right? Doon ba sa the world kasama ba tayo doon? Yes, no? So let's try to make it personal. Yung mga blank, can we put our name in the blank, no?
For example, for God so loved Noel. Yan. Babasahin natin siya in the blank. You put your name, no? That He gave His only begotten Son, that when Noel believes in Him, Noel should not perish but have eternal life. Can we do that? Put your name in the blank. Okay, let's try to make it personalized. Ready? Go. For God so loved Noel that He gave His only begotten Son, that when Noel believes in Him, Noel should not perish but have eternal life. Yan. Paano natin makikita that you put your faith in God? Kung ginawa nyo po itong mga bagay na to, no? Kung ginawa nyo itong mga bagay na to, the ABCs yan, of salvation. A, you acknowledge that you are a sinner. Kinilala mo na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ka ng kaligtasan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, no? Believe that Jesus died for your sin. Manampalataya ka na si Jesus ay namatay para sa kasalanan mo. When He died on the cross, He paid the penalty of your sin. C, confess that He is your Lord and Savior. Yan, you have to confess that He is the Lord and Savior of your life and dedicate your life to God. Sa pagkakataon pong ito, let me invite you, no? Let's pause for a moment of prayer. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo'y mananalangin, no? For those of you, na hindi pa gumawa ng desisyong ito, na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Oo, alam natin yung katotohanan na He died on the cross on your behalf, pero hindi mo pa naranasan yung power na dulot nito, yung power ng cross, yung kaligtasan na dulot ng ginawa ng Panginoon ay hindi mo pa naranasan sa iyong buhay. Maybe the Lord is knocking at the door of your heart today and He's telling you, I want you to experience salvation. I want to experience eternal life. So, yun po yung gagawin natin. If hindi ka pa gumawa ng desisyon na to, natanggapin si Jesus sa iyong buhay as your personal Lord and Savior, I'm giving you this opportunity. I'll be leading you in a prayer, a short prayer, and I want you to consider this prayer as your personal prayer. Walang magic po dun sa prayer na gagawin natin, no? Ito po ay ipinapakita lang yung bagay na nangyari sa iyong puso. The Holy Spirit convicts you to say this prayer kasi totoo ito sa iyo and you're gonna utter this prayer. Samahan niyo po ako sa panalangin. Follow me in this prayer. Dear Lord, I confess that I have sinned and don't deserve to be with you in heaven. I believe that you sent Jesus to die on the cross and pay the price of my sins. Please forgive me. Please come into my heart and help me to live for you from now on. You are now my Lord, and I am your servant. You are now my Father, and I am your child. In Jesus' name I pray. Amen. Let's continue to be in the attitude of worship. Para naman sa atin who made that decision long time ago, mga kapatid, the cross shows us that Jesus gave His body, that Jesus gave His blood, and that Jesus gave His best. Tuwing titingin tayo sa cross, makita natin na ibinigay ng Diyos yung Kanyang body, yung Kanyang blood, at yung Kanyang best. Tayo naman na gumawa na ng desisyon na yan sa matagal ng panahon. You've been a Christian for a long time. Ang tanong ay, paano mo naman pinapahalagahan yung ginawang ito ng Panginoon doon sa krus para sa iyo? Are you also living and giving your best to God? Binibigay mo rin ba yung iyong pinakamainam sa Panginoon? Are you taking your relationship with God seriously? Are you taking your relationship with God seriously? Or the cross is just a symbol to you? Alam mo, kung tinitignan mo yung cross ng seryoso, aayusin mo rin yung buhay mo. Kasi nakita mo yung paghihirap at sakripisyong ginawa ng Panginoon para sa iyo.
have a moment of personal prayer. For you who have been Christian for a long time, make a commitment before the Lord at this moment. Pasalamatan mo yung ginawa niya para sa'yo. Ask for forgiveness kung may mga pagkakataon na hindi na natin na-appreciate yung ginawa niya para sa atin. And make a commitment that starting today, we're gonna live for Him. He gave His body, He gave His blood, He gave His best. From now on, I'm gonna live my life giving also my best for God. Panginoon, narinig mo po yung panalangin ng bawat isa sa amin. Whether kami po ay gumawa ng desisyon na tanggapin ka sa aming buhay bilang Panginoon tagapagligtas, or nag-recommit kami ng aming buhay sa iyo, nakita mo po yan, narinig mo po yan. Ito po ay bunga ng pagkakita namin ng significance, ng kaseryosohan ng ginawa mo dun sa krus para sa amin. Now, every time we look at the cross, Lord, we will appreciate yung ginawa mo para sa amin. We're gonna look at the cross seriously. Kasi buhay mo yung inalay mo doon sa krus para sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan, para sa pagkakaroon namin ng kaligtasan. I pray, Lord, for everyone who's here right now, that starting today, every time we look at the cross, one is we will be grateful because of your great love na naranasan namin. And number two, we're also gonna be serious with our relationship with you, Lord. Siseryosohin namin yung relasyon namin sa iyo. Kasi binigay mo sa amin ang iyong buhay. Gayon din po, iaalay din namin ang aming buhay, ang aming lahat-lahat para sa iyong kapurihan, para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Salamat po. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. You know what the Bible says in Psalm 32? Sabi dyan, blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Ang panalangin ko po sa bawat sa atin, no, every time we look at the cross, yung cross ay makikita natin as a place where mercy met justice and where God's love was poured out for everyone. Good afternoon, everyone. God bless you.